Walang babagal-bagal, walang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-19 na sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita. Pilipinong tripulante patay sa pag-atake ng Houthi. Ayon sa White House report, kinukumpirma pa ng DFA. Pasada Balita. Guo Huaping, hinihinalang totoong pangalan ni Bamban Tarlac Mayor Guo. Pasada Balita. 4 na pulis sinatulang guilty sa pagpatay sa mag-ama sa drug war ng Duterte administration. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, US President Biden inanunsyo ang programa na magbibigay ng citizenship sa libo-libong illegal na migrante. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, tourism sector malaki ang naging ambag sa ekonomiya ng bansa noong nakaraang taon. Pasada Balita. At sa balitang pangpalakasan, Boston Celtics nasungkit ang NBA Championship. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Isang Filipino seafarer ang patay sa pag-atake ng mga rebeldeng Yemeni Houthi sa bulk cargo carrier na MV Tutor sa Red Sea. Ito ang kinumpirma mismo ng US government makaraang mailigtas at makauwi na ang 21 Pinoy crew ng nasabing barko. Gayunman, hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye si US National Security Council spokesman John Kirby sa pagkakakilanlan ng sinawing palad na Pilipino. Ayon kay Kirby, nabutas at pinasok ng tubig ang barko makaraang tamaan ng missile mula sa isang sea drone ng mga Houthi. Kasabay ng pagkundina, ginit ng opisyal na matatawag ng terorismo ang ginagawa ng mga rebelde sa mga dumaraang barko, lalo na ang mga cargo vessels sa Red Sea at Gulf of Aden. Wala naman anyang kinalaman sa Gaza War ang mga dumaraang cargo vessels sa nasabing lugar, taliwas sa pahayag ng mga Houthi na inilunsad nila ang mga pag-atake bilang pakikista sa Palestinian militant group na Hamas na nakikipagbakbakan sa Israeli forces. Pasada Balita. Wala pang konfirmasyon mula sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa napaulat na nasawing Filipino seafarer sa pag-atake ng mga rebelding Houthi sa bulk cargo carrier na MV Tutor sa Red Sea. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na hindi pa nila makumpirma kung patay na ang tripulanting Pilipino, lalo na't wala pa silang nakikitang bangkay. Una nang kinumpirma mismo ng US government na nabutas at pinasok ng tubig ang barko makarang tamaan ng missile mula sa isang sea drone ng mga Houthi. Dahil dito, kinundina ng DFA ang nangyaring pag-atake at nanawagan sa mga miyembro ng United Nations na protektahan ang karapatang pantao ng mga marino. Pasada Balita.
Nangako naman ang may-ari ng barkong MV Tutor na ipagpapatuloy nito ang paghahanap sa isang Filipino seafarer na nawawala matapos tamaan ng 2 missile ng mga rebelding Houthi sa timog Red Sea. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, ipinabati dito ng mismong may-ari ng nabanggit na barko sa Embahada ng Pilipinas sa Athens sa ilalim ni Ambassador Giovanni Palek matapos ang pakipagpulong sa shipping principal ng MV Tutor. Kasabay ng kasunduan, gagawin ang search operation sa nawawalang tripulante sa oras na madala ang barko sa ligtas na pantalan. Ipinabatid naman ni Secretary Kakdak na nasa katimugang bahagi pa rin ng Red Sea ang MV Tutor matapos itong tamaan ng 2 missile. Pasada Balita. Sa iba pang balita, tiniyak ni Speaker Martin Romualdez at Japanese Speaker Fukushiro Nukaga na lalo pang palalakasin ang defense at security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan at pagpapalawig sa trilateral cooperation ng mga ito kasama ang Estados Unidos. Sa kanyang pagharap kay Speaker Nukaga sa Tokyo, Japan, inihayag ni Speaker Romualdez na nasa all-time high ang relasyon ng Pilipinas at Japan kasabay ng paggagda hindi lamang sa naturang trilateral agreement kundi ng ugnayan ng 2 bansa. Kinilala rin ni Speaker Nukaga ang mabuting ugnayan at relasyon ng Pilipinas at Japan. Anya, ang pagtutulungan ng 2 bansa ay magpapalakas sa iba't ibang larangan tulad na lamang ng depensa at seguridad. Ang pulong ng 2 speaker sa Tokyo Parliamentary Building noong Martes ay naglalayong matalakay ang mga usaping kapakipakinabang sa Pilipinas at maging sa mamamayang Pilipino. Pasada Balita. Nangako naman ng Japan na kukuha ng mga Pilipinong manggagawa lalo na sa mahalagang sektor tulad ng elderly care. Nakuha ng Pilipinas ang commitment na ito matapos ang pulong sa pagitan ni National Diet of Japan Speaker Fukushiro Nukaga, Vice Speaker Banri Kaeda, Speaker Martin Romualdez at ilan pang leader ng Kamara. Ayon kay Vice Speaker Kaeda, naharap ngayon sa demographic challenges ang Japan at kinikilala ang mahalagang kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino. Binigyan din naman ni Speaker Romualdez na bukas ang bansa sa pagpapadala ng mga Pilipinong manggagawa sa Japan upang makakuha ang mga ito ng sapat na kasanayan at lumalago na rin ang populasyon ng Pilipinas. Pasada Balita. Samantala, show of force, pamamaraan ng isang dayuhang bansa dahil sa mahinang claim nito sa ating teritoryo. Ayon naman sa isang eksperto. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Brutal na pagpapakita ng puwersa ang ginagawa ng isang dayuhang bansa sa gitna ng mahinang laban daw nito sa pag-angkin sa ating teritoryo. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ng political analyst na si Dr. Froilan Calilong na ang hakbang ay tinatawag na policy deterrence na anya hindi naman lingid sa iba pang mga bansa. Sa kabilang dakoy, sinabi ni Calilong na epektibo naman ang transparency policy ng Pilipinas kung saan ay inilalahad nito ang panggigipit sa atin ng isang bansa. Dagdag ni Calilong, mas maiging madagdagan pa ang international condemnation sa harap ng usapin sa rehiyon at sa gantong paraan daw ay may papakita sa buong mundo na hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ng dayuhang bansa. Samantala, muli rin binigyan diin ng political analyst na wala na talagang basehan ang ginagawang pag-angkin nito sa ating teritoryo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, lalakas palalo ang co-warranto case laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian matapos ibunyag ang kopya ng isang lumang pasaporte at ID ng isang Guo Huaping na pumasok sa Pilipinas noong Enero 12, 2003 o 21 taon na ang nakakaraan.
Ayon sa senador, batay sa mga datos sa kanyang nakuha mula mismo sa Bureau of Immigration at Board of Investments, posibleng si Mayor Guo at si Guo Huaping ay iisa lamang. Sakali namang mapatunayan, iisa lang si Guo Huaping at ang alkalde, lumalabas na ang totoong petsa ng kapanganakan nito ay August 31, 1990, taliwa sa naunang ipinakita na birth certificate sa pagdinig ng Senado na July 12, 1986. Kapatid na naging kontrobersyal si Mayor Guo matapos maugnay sa mga iligal na gawain ng Pogo sa Bamban, Tarlac at naging questionable ang kanyang pagkatao dahil sa duda sa totoong citizenship ng nasabing alkalde. Pasada Balita. Sinimula ng balangkasin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isasampang kaso o complaint affidavit laban kay Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Naniniwala ang PAOK na may kinalaman si Mayor Guo sa operasyon ng mga Pogo sa Baofu Compound na pag-aari ng Baofu Land Development Incorporated kung saan dating incorporator ang alkalde. Bukod dito, ayon kay PAOK spokesman Winston John Casio, kumbinsido rin silang bahagi si Mayor Guo ng criminal group na nasa likod ng mga Pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Nabatid na bukod sa human trafficking, sasampahan din ng ibang kasong kriminal at administratibo si Mayor Guo at iba pang may-ari ng Baofu at iba pang opisyal ng Bamban, Tarlac. Pasada Balita. Iginit naman ng abogado ni suspended Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo na mistulang nahatulan na ang kanilang kliyente ng walang due process. Ito ang nakasaad sa cover letter na isinumite sa Malacanang Record Section para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, Chairman ng PAOK. Sa liham ni Attorney Nicole Rose Margaret Jamilia o Hamilia, tumatayong abogado ni Mayor Guo, iginit nito na ikinalulungkot nila ng investigasyon ng Senado at iba pang ahensya ng pamahalaan laban sa kanilang kliyente ay naging conclusive na sa mga kasong pang-espiya, human trafficking, kidnapping at money laundering. Binigyan din pa ng abogado na kaisa si Mayor Guo sa mandato ng PAOK na imbestigahan ng patas ang issue at mapanagot ang mga kriminal sa bansa. Layunin din anya ng pagsusuminti nila ng liham ng paglilinaw ng alkalde na makipagtulungan sa PAOK upang labanan ang kriminalidad sa bansa. Target din ng kanilang kliyente na malinis ang kanyang pangalan laban sa mga ipinupukol na mga akusasyon. Pasada Balita. Samantala, maaaring panagutin ng provincial government ng Pampanga ang may-ari ng lupa na pinagtatayuan ng Pogo Hub sa bayan ng Porac. Ito naman ay iginiit ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda sa panayam ng DWIZ. Ayon kay Vice Governor Pineda, alam niya ay golf course lamang ang nasabing Pogo Hub. Kaugnay nito, pagpapaliwanagin anya nila sa Biyernes ang may-ari ng lupain kung saan nakatayo ang nasabing establishmento. Pwede namin panagutin ng may-ari ng lupa eh. Compound kasi yan eh. Matagal na nga lang po golf course yan. Oh. Golf course lang yan. Pinatawag din namin yung may-ari. Kung ano yung pananagutan niya, bakit siya pumayag na gamitin ng property niya dun sa ganong mga illegal na human trafficking at saka itong mga ganitong illegal na activities. Kasi compound yan eh, private property yan eh. Kaya pinatatawag din namin siya sa Friday. Mag-explain siya. Yan po ang tinig ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang detalye ng headlines, hinatulang guilty sa kasong homicide ng Caloocan City RTC ang 4 na pulis sa pagkamatay ng mag-ama sa war on drugs noong 2016. Kinilala ang mga hinatula na sina Master Sergeant Virgilio Cervantes at mga corporal na sina Arnel de Guzman,
Johnston Alacre at Argemio Saguros Jr., kaugnay ng pagkamatay nila Luis Bonifacio at anak na si Gabriel. Sinintensya ng 4 na pulis ng hanggang 10 taong pagkakabilanggo at inutusang bayaran ng 400,000 pisong danyo sa kaanak ng mga biktima. Nabatid na matay sa opisyal na tala. Pumasok ang mga nasabing pulis sa bahay ng pamilya Bonifacio bilang bahagi ng tokhang operasyon ng pamahalaan noong September 15, 2016. Paliwanag ng asawa ng biktima na si Mary Ann Domingo, lumuhod ang kanyang mister at nagmakaawa habang tinututukan ng mga pulis ng baril ang ulo nito. Dagdag pa ni Ginang Domingo, kinaladkad siya at kanyang iba pang mga anak sa labas ng kanilang bahay at dinala sa van kung saan sila nakarinig ng putok ng baril mula sa loob ng kanilang tahanan. Pasada Balita. Samantala, nilinaw ng bagong talagang direktor ng PNP Regional Office 11 na hindi nila prioridad ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III na may ibang unit na itatalaga upang hulihin ang kontrobersyal na televangelista. Ayon pa kay Brigadier General Torre, hindi rin ipinag-utos sa kanya na iprioridad na arestuhin ang nasabing pastor. The leadership had not given me the specific instruction to give priority or ita-prioritize ang bagay na yan. And maybe, ang reason lang dyan is that there will be other unit na matatask dyan. At sa ngayon, sinasabi ko sa inyo, wala sa priority ng Region 11 yan. Gayunman, iginit ni Brigadier General Torre na hindi totoo na ayaw nilang hulihin ang nasabing puganting religious leader. Don't spin anything on it na para bang kinukulayan na kesyo ganito, kesyo ganon, ayaw nang hulihin. Hindi totoo yun. Maraming priority ang Region 11 na mga trabaho rito at ang PNP in general ay maraming pwedeng itask na unit para gawin ang mga specific na mga bagay-bagay na sa tingin nila ay within the capabilities of the unit. So, ganun lang. Simple as that. Wala tayong pinapaboran, wala tayong kinikilingan at wala tayong kinakatakutan ng mga tao. Yan po ang tinig paliwanag ni Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III, ang bagong hepe po ng PNP Regional Office 11 sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Nangako si bagong talagang NBI Director Jaime Jimmy Sharpshooter Santiago na patuloy na tutugisin ng NBI ang mga pugante sa bansa. Ginawa ni Director Santiago ang pahayag matapos tanungin kung magpapatuloy ang paghahanap kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy na nanatiling at large sa gitna ng arrest warrants na inilabas laban sa kanya. Handa rin anya siyang aksyonan ang kaso ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. at hinihintay na lamang ang go signal ng Department of Justice. Inihayag din ng bagong NBI Director na inatasan din siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sugpuin ang paglaganap ng cybercrimes sa Pilipinas. Pasada Balita. Samantala, tapos na ang pagliliti sa kaso ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Timor-Leste. Ayon sa Department of Justice, nabigyan na ang dalawang partido ng sapat na oras para isumite ang kanilang position paper. May 5 araw naman ang Court of Appeals ng Timor-Leste para maglabas ang desisyon hinggil dito na inaasahang malalaman sa susunod na linggo. Samantala, umaasa naman ang legal team ng dating kongresista na magiging patas ang desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals at hindi maapektuhan ng diplomatic pressure mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Naharap sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder ang dating mambabatas dahil sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Romel Digamo at siyam na iba pa noong nakaraang taon. Pasada Balita.
Samantala, nakadakdang wasakin ng Bureau of Customs ang nasa 600,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na nakumpiska sa Lanao del Norte noong Hunyo 4. Nag-ugat ito sa inisyong warrant of seizure at detention ni Alexandra Lumuntad, BOC District Collector sa Port of Cagayan de Oro laban sa puslit na sigarilyo at sasakyang ginamit sa pagbiyahe nito. Naharang ang mga puslit na yosi sa ilalim ng pinaigting na anti-smuggling campaign ng liderato ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Pinuri naman ni Commissioner Rubio ang pagkakasabat ng mga tauhan ng BOC sa smuggled na yosi. Nagbaba rin ng direktiba si Commissioner Rubio upang tiyakin ang transparency at credibility sa pagsasagawa ng disposal ng mga puslit na produkto. Pasada Balita. Oras 24 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Isang ahensya ng pamahalaan maglulunsad ng tinatawag na Pension Booster Program. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Hinigayat ng Social Security System o SSS ang publiko na mag-enroll at subukan daw ang kanilang ilulunsad na pension booster. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Joy Villacorta, Vice President for Benefits Administration Division, na isa itong mandatory at voluntary retirement savings scheme na pwedeng magsimula sa halagang 500 pesos kada bayad o per payment. Maaari maghulog ng monthly, quarterly at annually. Dagdag pa ng opisyal, walang lapsation ang pension booster. Kaya kahit maputol daw ang paghuhulog ay pwede itong ituloy. Pinapayagan din daw ang early withdrawal ng contribution basta naka 5 taon na sa paghuhulog. Sa mga interesadong miyembro na gustong subukan ng pension booster, maaari mag-enroll daw sa website ng ahensya. Habang sa mga non-members naman, pwede na nilang isabay ang enrollment sa voluntary pension booster. Binigyan din ni Villacorta ang kahalagahan ng pagkakaroon ng retirement fund habang nakakatulong din sa pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, nabawasan na ang Facebook pages na nagbebenta ng sanggol online. Ayon sa National Authority for Child Care, mula sa 23, 5 na lamang ang aktibong FB pages. Inihayag ni NACC Domestic Administrative Adoption Division Chief Imelda Ronda na natukoy ang mga ito sa tulong ng PNP Women and Children's Protection Center. Kaugnay nito, patuloy din anya ang mahigpit na monitoring ng PNP at Department of Information and Communications Technology, lalo na at madali lamang gumawa ng bagong Facebook account para sa iligal na bentahan ng mga sanggol. Pasada Balita. Pansamantalang sinuspinde ng Pag-asa ang araw-araw na pagpapalabas ng datos kaugnay sa heat index. Paliwanag ng Pag-asa, ito'y upang mapagtuunang pansin ang mga panganib at epektong dulot ng tag-ulan sa bansa. Sa kabila nito, maaari pa rin makita sa website ng Pag-asa ang heat indexes mula sa automated weather stations nito. Samantala, ipagpapatuloy naman ng Pag-asa ang pagpapalabas ng daily monitoring ng heat index sa March 2025 kasabay ng hot and dry months sa ilang bahagi ng bansa. Pasada Balita. Ng Department of Agriculture para sa inaasahang mas matinding epekto ng La Nina phenomenon sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Nichols Manalo, nakalatag na ang mga hakbang ng kagawaran gaya ng climate smart mapping. Ito ang magiging batayan ng mga magsasaka sa magiging lagay ng panahon at makatutulong sa kanila upang matansya ang epekto ng pagbaha sa kanilang mga pananim. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DA sa mga regional offices para makabuo ng strategy
upang maiwasan ang matinding pinsala ng mga pag-ulan, lalo na sa mga rice-producing areas. Pasada Balita. Samantala, sinimula ng ibenta sa ilang kadiwa centers ang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Gayunman, makinig maigi ha? Makinig maigi. Ipagbibili lamang ang murang bigas sa mga qualified beneficiaries tulad ng solo parent, senior citizen, persons with disabilities at mga miyembro ng 4Ps. Paliwanag naman ng Department of Agriculture, trial pa lamang ito at pinag-aaralan pa ang mga panuntunan sa kabuuang rollout ng programa dahil malaking pondo ang kakailanganin sa pag-subsidize nito. Mabibili ang 29 pesos na kada kilo ng bigas sa ilang kadiwa centers sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Las Piñas at Manila. Umaasa naman ang DA na agaran nilang mapapalawak ang programa. Pasada Balita. Samantala, posibleng umabot sa kabuuang 3.64 million metric tons ang rice stock inventory ng bansa sa kabila ng epekto ng El Nino at La Nina phenomenon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Operations Nichols Manalo, katumbas ang nasabing bilang ng supply ng bigas para sa 75 araw. Sa pagtatapos ng taon, inaasang mas mataas na rice stock inventory kumpara sa 1.9 metric tons rice stocks noong 2023. Ang kabuuang rice stocks ng bansa hanggang Mayo na kasalukuyang taon ay nasa 2.0 million metric tons na tumaas ang 10.3% year-on-year habang sa rice stocks noong nakaraang buwan, 41.6% ang hawak ng households, 51.1% sa commercial at ang nanalabing 3.3% ay nasa National Food Authority. Pasada Balita. Sa latest mula sa Filipino Mirror, target ng Department of Transportation na masimula na sa buwan ng Oktubre ang partial operations ng LRT-1 Cavite Extension na 78% ng tapos. Ayon kay Transportation Executive Assistant Jonathan Hesmundo, posibleng buksan na ang lahat ng istasyon ng LRT-1 Cavite Extension sa susunod na taon. Sinabi naman ng Light Rail Manila Corporation na 8 pang istasyon na ang idadagdag sa Cavite Extension Project at magdaragdag din ng 11 kilometro sa umiiral na railway system. Sa oras na maging operational ang nasabing proyekto, sinabi ng transportation official na inaasahang aabot sa 300,000 mga pasahero kada araw ang maseserbisyuhan nito. Pasada Balita. Ulat mula sa labas ng himpilan. Pagtatayo o planong pagtatayo ng Subic, Clark, Manila, Calamba, Batangas Corridor, pinaplansya na. Detalye muli, nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Naniniwala ang pamahalaan na public transportation na magiging solusyon sa sakit sa ulong traffic hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Kaya naman sinabi ni Jonathan Gesmundo, Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation o DOTR na sinisikap ng ahensya na matapos ang mga malalaking proyekto lalo na mga railway systems. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, inihalimbawa ni Gesmundo ang LRT-1 Cavite Extension Project na inaasahang magkakaroon ng partial operations sa Oktubre ngayong taon. Inasahan ding aarangkada ng partial operations ng North-South Commuter Railway o NSCR bago sumapit ang taong 2028. Mulaan niya sa dating 4 na oras, magiging humigit kumulang 2 oras na lang ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna kapag naisa katuparan na ang NSCR na siyang pinakamahaba at pinakamalaking railway system na ginagawa sa kasalukuyan. Sa ngayon, sinabi ni Gesmundo na plano rin ng pamahalaan na magtayo pa ng tren mula Calamba patungong Batangas Port o ang Subic, Clark, Manila, Calamba, Batangas Corridor
December. Ibinida ng opisyal na kapag ito raw ay naging operasyonal, inaasahang bababa ang presyo ng mga bilihin dahil magiging mabilis at mura na ang pagtransport ng mga kargo mula sa pier ng Batangas at Subic. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, inaprubahan na ng Metro Manila Council ang resolusyon na naghihimok sa mga local government units sa Metro Manila na bumuo ng ordinansa na magbabantay sa pagkabit ng mga wire at kable upang maiwasan ang posibleng panganib. Tinalakay ang MMDA Resolution Number 2416 Series of 2024 sa isang pagpupulong sa pagitan ng MMC at MMDA. Nabanggit ni MMDA Chairman Don Artes sa nasabing pagpupulong na may mga pagkakataon na may nahuhulog na poste sa kalsada dahil sa bigat ng tinatawag na spaghetti wirings na nagdulot ng mas mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. At dapat anya na itong matugunan upang wala nang masaktan pa. Nabatid na may ilang LGU na ang mayroong ordinansa upang matugunan ang salasalabat na mga kable gaya ng San Juan at Valenzuela City. Una na nagain ng panukalang batas si Bulacan Representative Salvador Plato Sr. na magre-require sa mga public utility provider na i-bundle ang mga nakalawit na kable, alisin ang lahat ng mga hindi gumagana o ginagamit na wire at ilipat ang mga poste at sumunod sa inilaan na clearance aerial wires. Pasada Balita! Ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon na kilalanin sa Pilipinas ang diborsyo sa ibang bansa. Ito'y kasunod ng pagbaligtad ng CA sa desisyon ng Regional Trial Court noong July 26, 2022 na kilalanin sa Pilipinas ang foreign divorce matapos pagbigyan ng Appellate Court ang inihaing petition for review ng Office of the Solicitor General. Batay sa desisyon ng RTC, may ebidensya para kilalanin ang diborsyo ng isang mag-asawa na inilabas ng Canadian Court. Gayunman, ipinabatid ng OSG sa CA na nabigo ang lalaki na patunayang Canadian citizen ng kanyang asawang babae na maghain ito ng diborsyo. Pasada Balita! Binigyan din naman ni Albay 1st District Representative Ed Selagman na hindi divorce ang nakasisira sa sanctity ng kasal, sa halip domestic violence, pang-aabuso, pag-iwan at pangloloko. Ginawa ni Congressman Lagman ang pahayag kasunod ng ililabas na pahayag ng 30 faith-based organizations na hinihimok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipreserba ang kasal at paigtingin na lamang ang batas na tutugon sa mahal na proseso ng annulment at pang-aabuso. Ayon sa veteranong kongresista, social union o legal na kontrata ang kasal sa pagitan ng mag-asawa upang mahalin, suportahan at alagaan ang isa't isa na nalalabag sa panahon na magkaroon ng pambabastos, pang-aabuso at pag-iwan. Pasada Balita! Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Pasada Balita! Samantala, ito alamin nyo rin ha, iLotto, safe and secured para sa mga mananaya. Narito po ang special report.
Dahil sa moderno na ang panahon ngayon, sumasabay na rin ang PCSO sa makabagong teknolohiya. Pwede nang tumaya ng loto online. Ayon kay Mr. Frederick Imson, Market Specialist 4 ng PCSO Product and Standard Development Department, na priority ng kanilang ahensya ang safety ng Lotto bettors sa online world. At katunayan, may nanalo na ng 53 million pesos sa iLotto. So far, we're looking at the security. Kung may issues, so far wala naman. Actually, meron ngang winners ng jackpot and top prize sa ating games via the iLotto. At okay naman yung security niya. One of the winners is May 22 sa ating Mega Lotto, 53 million yung napanalunan via the iLotto. Masasabi rin na effective and safe ang iLotto ayon kay Mr. Frederick. So, ano siya talaga? So, this stage, nakikita natin na effective. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oras 14 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Nag-awol na pulis sa sangkot sa illegal na droga, arestado. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel. Tiklo ang isang awol na pulis, korporal, matapos ang inlunsad na drug buy-bust operation ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU at Station Intelligence Section ng Parañaque City Police Station sa Purok 2, Foremost Street, Barangay BF Homes sa Parañaque City. Kinilala ang naarestong suspect na si McNeil Baguno y Gumaro, 31 anyos, binata, idiniklarang police awol at dating nakadistino sa National Police Training Institute o NPTI. Ikinasa ang operasyon kasunod ng tip na natanggap ng mga otoridad mula sa isang confidential informant ukol sa pagkakadawit ni Baguno sa mga illegal drug operation na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Nakuha mula sa suspect ang 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may street value na 136,000 pesos. Maliban dito, na-recover din kaya Baguno ang isang kalibre 45 baril, isang magazine at 3 ammunition. Sa ngayon, naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 91650 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms and ammunitions. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ay, Boston Celtics, champion sa NBA. Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Dahil sa 31 points, 8 rebounds at 11 assists ni Jason Tatum at ng 21 points, 8 rebounds at 6 assists ni Jaylen Brown, kampiyon ng Boston Celtics pagkatapos nilang talunin ng Dallas Mavericks 106-88 sa Game 5 ng 2024 NBA Finals. Ngayon, meron na silang 18 titulo, ang pinakamarami sa NBA. At ngayon, lamang na sila ng isa sa kanilang karibal na Los Angeles Lakers. Kyrie Irving nahirapan pa din sa paglalaro sa Boston sa kanyang 15 puntos sa 5 of 6 shooting. Sa unang 2 laro ng serye, siya ay 13 for 37 at 0 for 8 galing sa 3. Ang sabi ni Brown, it was a team effort and I shared this with my brothers and my partner in crime, Jason. He was with me the whole way, so we share this. Si Brown ang hinirang na Finals MVP dahil sa kanyang averages na 20.8 points, 5.4 rebounds at 5 assists habang bumabantay din kay Maverick superstar Luka Doncic. Si Luka nagtapos ng 28 points, 12 rebounds at 5 assists. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, pumalo sa mahigit 8% ang ambag ng tourism sector sa ekonomiya ng bansa
Sa datos ng Philippine Statistics Authority, lumitaw na batay sa Philippine Tourism Satellite Account, tinataya nasa 8.6% noong 2023 ang share ng tourism direct gross added o value added sa ekonomiya ng bansa na sinusukat ng gross domestic product. Nagkakahalaga ng 2.09 trillion pesos ang TDGVA sa nasabing panahon na mas mataas ng 47.9% kumpara sa 1.41 trillion pesos noong 2022. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Inanunsyo mismo ni US President Joe Biden ang isa sa kanilang pinakamalaking programa sa kasaysayan na magbibigay ng US citizenship sa mga iligal na migranteng kasal sa US citizen. Ayon sa White House at US Department of Homeland Security, bukas ang nasabing programa sa mahigit 500,000 asawa ng US citizen na naninirahan sa Amerika ng 10 taon. Pasok din sa programa ang mahigit 50,000 kabataan na 21 years old pababa na may US citizen ang magulang. Pasada Balita. At sa ating good news, binigyang pagkilala ang support staff ng UST, Faculty of Arts and Letters sa ginanap na graduation rites ng academic unit. Sa binahaging post ng The Flame, ang opisyal na student publication ng UST, makikita sa video na kabilang sa mga nagmarcha at ipinakilala ang kanilang security guard at maintenance staff. Sumalubong naman sa non-teaching staffs ang masigabong palakpakan ng mga nagtapos na mag-aaral at iba pang panauhin sa seremonya. Pasada Balita. At sumayin nyo ang isa na naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, alas 8 na ng umaga, umabot. Yuhuu! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.